Sige mga tao, si Pedro Sanchez ay malapit ng sirain ang Australia. Paano? Ipapaliwanag ko mamaya. Naalala mo ba ito? Inaprubahan ni Pedro Sanchez ang plano na bigyan ng legal na status ang humigit kumulang 500,000 migranteng walang papeles. At pagkatapos, maaari na nilang isama ang sarili nilang mga miyembro ng pamilya. Napakasama ng desisyong ito na pati ang EU ay nagsabi, ano bang ginagawa ninyo? Tingnan ninyo ang mga taong ito. Mga mamamayan na ngayon ng Espanya ang lahat ng taong ito. Lahat sila ay magiging mga mamamayan na ng Espanya. At dahil doon, magiging mga Europeo na rin sila. At dyan papasok ang Australia. Tandaan mo yung kasunduan ng EU na pinirmahan ng pinakamasamang punong ministro ng Australia. Na pinirmahan ilang buwan ang nakalipas. Naalala mo ba to? Naalala mo ba to? Ang Australia at Europa ay lumagda sa sensitibong kasunduan sa kalakalan. Kailan nangyari yon? Siguro noong Abril, sa tingin ko. Nandito si Ursula von der Leyen noong Marso 24. Kaya naisip ko, ano kaya mangyayari? Tingnan mo sila, narito ang mga mukha ng ang mga kasuklam-suklam na globalist elite. Mukhang hindi na talaga ito sa buwatan ngayon. Nag-tweet si Trump ng isang bagay. Nasa UN ito. Mayroon silang buong plano para muling ipamahagi ang populasyon. Hindi lang yaman, kundi pati populasyon. Kaya magdadala sila ng mga tao mula sa masyadong mataong lugar tulad ng India, Bangladesh, Africa, at pagkatapos ay ilalagay sila sa mga bansang kulang sa populasyon. Bakit ko sinasabing sisirain ni Pedro Sanchez ang Australia? Kaya lahat ng mga taong ito, kalahating milyong tao, at pagkatapos ay magdadala pa sila ng iba. Tapos isusunod pa nila ang kanilang mga pamilya. Kaya aabot ito ng 2 o 3 milyong tao. Mas malala pa dyan. Tingnan mo, bagong post ni Mario sa Twitter. Hindi ko pa na fact check at hindi ko rin makita sa Google. Ang sosyalistang rehime ni Sanchez ay nagpatupad ng pinakamalaking amnestia para sa hanggang 2 milyong illegal na migrante sa kasaysayan ng Europa sa pamamagitan ng kautusan. Na inanunsyo niyang gagawing legal ang 500,000 illegal. Hulaan mo ano nangyari. Dumaming illegal mula Hilagang Aprika at Sub-Saharan Africa na dumagsa sa Europa, lalo na sa Espanya. Sino mag-aakalang mangyayari yon? Ngayon, lampas na ron ang ginagawa niya. Sabi niya, malapit na niyang gawing legal ang 2 milyong illegal sa pamamagitan ng kautusan, nilalampasan ng parlamento ng Espanya. Ang residence permit na Espanya ay katumbas ng Schengen V sa EU, kaya Europeo na sila ngayon. Ay multiply mo pa yan sa sunod-sunod na pagpasok ng mga kapamilya nila. 6 hanggang 8 milyong tao. 6 hanggang 8 milyong tao sa Espanya. Hindi naman sila magtatagal sa Espanya. Pupunta sila sa Europa. At dahil sa kasunduan ni Albo, kasama ang European Union. Pupunta lahat dito sa Australia dahil, alam mo, kapag may 6 hanggang 8 milyong doktor at inhinyero, ipapakita ko ulit sa iyo ang mga doktor at inhinyero mo yon. Makakahanap din ng trabaho ang mga walang trabahong doktor at inhinyero pare. Pupunta sila kung saan may oportunidad. Saan sila pupunta? Hindi ko alam. Di ko alam kung matatawa o iiyak. Tingnan mo sila. Kaya pupunta sila rito sa Australia. At dahil sinabi rin ni Albanese na nangyayari rin ito dito sa Australia. Alam nyo, may kakulangan tayo sa mga skilled workers. Kailangan natin ng mga doktor at inhinyero. Kailangan natin ng mga bihasang manggagawa sa mga trade. Kailangan natin ng mga taga-plaster, mga mason. At ang mga taong ito ang gagawa niyan. Kaya ayon sa bagong kasunduang ito, oo, pwedeng-pwede talagang pumunta rito sa Australia at magtrabaho ang mga mamamayan ng Europa. Basta't may hawak silang balidong visa na nagbibigay ng karapatang magtrabaho. Pero ayon sa bagong paparating na opsyon, ang Australia-EU FTA Mobility Scheme, inaasahan sa 2026 o 2027. Kailangan nating talunin ang mga taong ito. Mananatili si Albanese hanggang 2027, kaya sa tingin ko, matutuloy ito. Pagkatapos ng Free Trade Agreement noong Marso 24, 2026, may bagong Reciprocal Professional Mobility Scheme na naitatag. Ano ang inaalok nito? Mga kwalipikadong European na profesional, tulad ng mga doktor at inhinyero na ipinakita ko sa iyo. Ito ang mga kwalipikadong Europeo.
Ang mga taong ito ay pupunta sa inyong mga suburb sa Melbourne at Sydney. Ang Melbourne dati ay isa sa mga pinakamagandang tirhan na lungsod sa mundo at ito ay nasira na. Dahil ito sa mga tao mula sa ilang bahagi ng mundo. Kailangan kong mag-ingat. Alam mo na ibig kong sabihin? Sabihin na lang natin na hindi Europeo ang sumisira sa Australia. Makakapasok ka sa Australia at makakapaghanap ng trabaho na hindi kailangan ng trabaho na kaayos na o agarang sponsorship mula sa employer. Tumayo ka at sumama pero papunta sa Australia ang mga tao. At tingnan ninyo, inihahanda na nilang lahat mga kaibigan. Tingnan mo ito. Hindi mo kailangan mag-asimila. Pakinggan si Tony Burke, ang ating ministro ng mga gawaing panloob. Ang imigrasyon ay ukol sa mga tao na gustong maging bahagi ng Australia pagdating dito. Iyan ang gusto ng mga tao. Hindi ko tinanggap ang salitang asimilasyon. Ayokong mawala sa mga tao kung sino sila. Ang salitang integrasyon ay matagal nang ginagamit bilang bahagi ng usapang multikultural. At yun talaga yon, gusto natin ng mga tao dahil sa kung sino sila. Hindi ako kailanman sumang-ayon sa konsepto ng melting pot na parang kailangan mong mawala ang buong pagkakakilanlan mo. Gusto natin ng mga tao dahil sa kung sino sila. Ito talaga kung sino sila. Kapag ganito ka, malawak itong nangyayari. Ipapakita ko sa iyo ang isang inhinyero ng gulong. Hindi ko alam! Inayos niya ang gulong na ito. Oh. At lumipad siya palayo. Dadag sa bansa ang ganitong mga inhinyero at doktor. At hindi lang si Tony Burke, tingnan mo ito. Nakakahiya ang pahayag na ating nakakahiyaring punong ministro. Pinakamasama talaga sa kasaysayan ng Australia. Makinig ka sa kanya at sa pagpapakitang banal nila. Ang palitan sa pagitan ng mga Australiano at mga migrante ay dahil hindi ko pa nakita na nagamit yon dati sa isang bansang tulad ng atin. Alam mo, may mga tao tayo na nasa matataas na posisyon sa ating gobyerno, sa negosyo. Alam mo, ilan sa mga higante ng negosyo dito sa bansa ay dumating dito bilang mga refugee at mga migrante. Hiwalay ba sila sa mga Australiano? Oo, tingnan mo ang mga taong ito. Tingnan mo siya. Ipinapakita niya ang kanyang galing sa pagsaksak. Ipinapakita niya ang kanyang kasanayan sa pag-oopera ng puso. Kaya niyang buksan at hiwain ng sinumang pasyente anumang oras. Mga pare, sila ang mga taong ibubuhos nila sa ating mga bansa. Wala na ang Europa. Sabi ko nga, sinira na ni Peter Sanchez ang Espanya. Sa totoo lang, bago pa yon Ursula, sinira na ni Angela Merkel ang Europa. Hindi natin kailangang tahakin ang landas na yon. Pero ang mga Australiano ay inihalal ang kaliwang paesong ito ng 2 beses. 2 beses ninyo itong ginawa, mga taga-Australia. Nag-enjoy ba kayo? Lahat ng mga taong bumuto sa kanya. Isa lang ang solusyon dito. Kailangan nating ihalal ang isang matinding kanan na partido. Ayos lang sa akin ang isang sobrang kanang partidong pampulitika sa ngayon. Sobrang kanan. Itinatawag na nga nilang sobrang kanan ang One Nation ni Pauline Hanson. Talagang matindi, walang awa, sobrang kanan. Kapag sinabi kong sobrang kanan, ibig sabihin, inuuna mo ang mga pagpapahalagang Australiano at ang paraan ng pamumuhay sa Australia sa lahat. Walang kompromiso o paghingi ng tawad. Walang lingon-lingon, walang pag-iwas. Ay hindi, ito talagang ibig naming sabihin. Oo, tama, hindi. Wala akong pakialam. Huwag mo isipin na dahil nakatira ka sa magarang lugar sa Sydney o Melbourne, huwag mo isipin na ang mga surgeon, doktor at inhinyero na darating dito ay hindi ka maapektuhan. Ang Australia, lalo na ang Melbourne, ay dumaranas na ng pagdagsa ng krimen kung saan sangkot ang mga Sudanese gang o gaya ng tawag nila, mga youth gang. Sila ay mga Sudanese at karamihan ay mga Somali at Sudanese. Mga African gang, pasensya na. Nakatira sila sa mga suburbs sa Timog Silangan. Sa Narrow Warren, may nangyari na naman kahapon. Brutal. Nangyayari ito kahit saan. Sa tingin ko, hindi kaligtas. Pagdating ng mga doktor at inhinyero, kailangan nilang magsagawa ng operasyon. Sige? Ipapakita ko pa sa iyo ang iba. Tingnan mo ito.
Tingnan mo ang galing niya. May isa pa akong ipapakita sa'yo. Grabe. Tingnan mo ang doktor na ito. Hindi ko alam! Hindi ko alam! Hindi ko alam! Naku! Bobby! Hindi ko alam! Hindi ko alam! Paparating na sila mga pare. Paparating silang lahat. Ito ang agenda ng mga globalista. At wala kang magagawa tungkol dito. Hindi ko maipapakita ang mga video. Dandang video ang nasa folder na ito. Saan? Ang mga agresibong migranteng lalaki, kapag hindi sila nag-aaway, binubugbog nila ang mga katutubong Briton. Mga katutubong Aleman. May bagong video na kumalat kahapon. Isang lalaking Aleman, sa tingin ko ay nasa mga 20 anyos siya o ganon, talagang binugbog, halos mapatay sa bugbog. Ano ang mangyayari dito mga kaibigan? Well, nangyayari na ito. Nakita nyo na ang mga Aprikano. Mga gang. Tingnan niya ito. Mga babae. Lalong tataas ang sexual na karahasan laban sa Australianong babae. Panuring niya ito. Tingnan niyo ito. Tingnan niyo ang lalaking ito. Nakaupo siya sa isang taxi. Kakagising lang ng babae nang makita niyang tinititigan siya ng lalaki na parang tinitingnan pati kaluluwa niya habang nakasilip sa pintuan sa harap. Magdadrive lang sana ang babaeng ito, tapos biglang sumampa ang lalaking ito. Tingnan niyo ang lalaking Europeo na ito, itong Pranses na ito. Ito ay isang Aleman na lalaki. Ito ay isang Brito na lalaki. Dito na mangyayari mga pare. Sa totoo lang, nagsimula na itong mangyari. Ipapakita ko ang ilan. May nangyari kamakailan sa Australia. 4 na lalaki mula Melbourne ang kinasuhan ng federal na otoridad dahil sa pag-access at pagpapakalat ng ISIS propaganda, kabilang ang mga video ng teroristang pag-atake, matapos ang mga raid sa Roxburgh Park, Clydesdale at Meadow Heights. Lulukohin nila kayo sa proseso. Tingnan ninyo ito. Habang yumayaman kayo, tingnan ang mayabang na si Tony Berg. Ang nasasakupan na ipinagmamalaki niya ay nagpalabas ng mas maraming teroristang ISIS kaysa doktor at inhinyero. Sa aking nasasakupan, sumisigla ang mga kalsada sa Lakemba tuwing gabi matapos ang dasal. Nagkakatipon ang mga pamilya at komunidad sa Howden Street, Lakemba at dumarating ang mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng Sydney. Tingnan mo yung mayabang na mukha na yan. Alam ba ng tanga na to? Na yung ipinagmamalaki niya ay hindi naman dapat ipagmalaki. Gabi na at kahit anong oras makikita. Hindi, ayaw namin ito. Kailangan mabawi natin ang Lakemba. Naagaw na ang Lakemba. Kailangan nating bawiin ito. Ang mga desisyon ni Pedro Sanchez, kahit na mukhang parang nangyayari ito sa malayong lugar. Hindi ganon. Maapektuhan tayo dahil ipapasa ni Anthony Albanese ang kasunduan ng EU sa parlamento. At pagkatapos, ang mga milyong iyon, hindi lang ilang daang libo, kundi milyon-milyong doktor at inhinyero ay darating sa Australia at magsisilbi sa komunidad na Australia.